Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to United in Jesus Christ Ministries, the ministry that dwells together in unity. Agree ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. Kasi ang ministry ito po, I'm so grateful and I'm so thankful to be a part of this ministry na meron tayong influence sa mga tao. Mga church na nakaka-impluwensya sa ating mga bisita, nakaka-impluwensya sa ating mga kaibigan, nakaka-impluwensya sa ating mga co-workers, at sa environment na ating ginagalawan. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. Kaya ngayong hapon, patuloy tayong magpapasalamat sa Panginoon. Kung pinakinggan nyo yung lyrics ng awit, ang sabi doon, Jehovah. Ano po ba ang ibig sabihin ng Jehovah? Ang tanong ko sa inyo, ano ba ang ibig ng sabihin ng salitang Jehovah? Amen. Ang Jehovah po, ang ibig sabihin niyan, He is an eternal God, He is an almighty God. Siya po yung Diyos na nagpakilala kay Moses doon sa burning bush. Doon po sa mountain of Horeb, na kung saan sinabi niya, I am Jehovah, I am who I am. So, Jehovah is a Hebrew word na ginamit po during the Old Testament time. Kaya tayo, mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Diyos, kung tumatawag tayo sa ating Panginoon, alam po natin kung sino ang Diyos na ating tinatawagan. Amen po ba? Sabi nung awit, He is our Jehovah Nisi. He is our banner. Jehovah Nisi that fight for us. So, ibig sabihin, siya ang ating Jehovah na nakikipaglaban whenever we are in a situation, a difficult situation, or in times of trials. He is our Jehovah Nisi, our banner. He will fight for us. And then sabi doon, He is our Jehovah Rapha, the God that healeth thee. So, ibig sabihin, kung meron kang sakit sa iyong katawan, merong masakit sa iyong katawan, meron kang sakit, meron kang cancer, sabi ng doktor, 6 months na lang ang itatagal mo sa mundong ito. Ang sabi po ng Biblia, He is our Jehovah Rapha, the God that healeth thee. And then sumunod, sabi dyan, I am your Jehovah Jireh. Jehovah Jireh meets my needs, sabi nung awit. Right? He meets our needs. Right? Dito meron tayong Jireh. O, tingnan mo. Si Jireh, naging pagpapala sa sa kanyang mga magulang. Di po ba? Amen. Because He is our provider. Ano ang pangangailangan mo sa Diyos? Meron ka bang pangangailangan sa Diyos? Sabi ng Bible, He is our Jehovah Jireh that meets all our needs. Pangangailangang spiritual, pangangailangang material, financial, everything. He is our Jehovah Jireh. Amen? Kailangan mo ng kapayapaan kasi meron nag-a-anxiety ka, nagwo-worry ka, sobra-sobra ang laman ng isip mo, mag-e-explode na ang isip mo, sa kasiselo sa asawa mo, sa galit mo sa anak mo dahil nagre-rebelde ang anak mo. Sabi ng Panginoon, I am your Jehovah Shalom. Sabi nung awit, I am your Jehovah Shalom and be your peace. Right? Siya ang ating kapayapaan. Kaya po yung awit na yan, kompletong package po yan. Kaya pag pinag-aralan nyo yung kantang yan at patuloy nyong pinapakinggan, it will build up your faith. Because that song is a declaration of our faith ng ating full trust to the Lord. Amen po ba? Kaya napakaganda po na tayo ay laging umaawit sa Panginoon. Lagi nating ipinapakita sa Diyos na we are complete, na ang ating pagtitiwala sa Panginoon kailanman ay hindi nababawasan. May nagtanong, why are you going to church? Ano ba ang meron diyan sa church at kayo ay nagpupunta sa church? Sige nga, sagutin nyo yung tanong ko. Bakit tayo pumupunta sa church? Anong dahilan? Para lang ba makita yung kaibigan natin?
Para lang ba ma-meet natin yung mga tao sa church? Para lang ba may magawa tayo? Kaya tayo pumupunta sa church? O, walang makasagot sa inyo. Amen. Bakit tayo pumupunta sa church? Why we go to church? We went to church because we love the Lord. We want to worship Him in spirit and in truth because we believe in our heart na ang church is a healing church. Right? Dito sa church, kapag, di ba, tingnan nyo na lang sa inyong, in our personal experience, kapag may problema tayo, natututo tayong pumunta sa church. Di ba? Pag meron kang mabigat na problema kasi may sakit ka, kaya ang sa unang sa isip mo, pupunta ako sa church. Nung pong ako'y nasa Hong Kong, I worked in Hong Kong for 7 years. Ang amo ko ay mga Muslim. So nakita ko ang mga Muslim, how they worship God. Halos 3 times a day, 4 times a day. Meron silang maliit na carpet. Kahit na nasaan sila, basta narinig na nila yung kanilang, yung kanilang kampana, lumuluhod sila at nananalangin. Diba? Ganyan po ang mga Muslim. So, nakita ko sa aking mga employer na they are very sincere when it comes to their faith. Napakaseryoso nila sa kanilang pananampalataya. Pero alam natin na si Allah is not God. Right? We know that Allah is not God. Hindi siya Diyos. Because the God that we know is the God who created the heaven and the earth. Right? Yun ang Diyos na pinagsisilbihan natin. So, itong mga amo ko, they are human. They are imperfect people. So, madalas nakikita ko rin kung paano sila mag-away, kung paano sila mag-exchange yan ng mga hindi magagandang salita. So in other words, pagka nagkaroon sila ng mga problema, yung amo kong babae, sasabihin niya sa akin, I'm going to the mosque. Pupunta raw siya sa mosque at siya ay magdo-donate ng pera dahil may problema sila sa pamilya. So there is something in the church na only our spirit can feel, right? Maski nung tayo'y Katoliko, di ba? Nung nandun pa tayo sa pananampalataya natin, Catholic faith, pag may problema tayo, di ba? Natututuhan nating pumunta sa church. Hindi lang pumunta sa church. Pag ano pa lang sa umpisa ng church, lumuluhod ka na. Kasi ganyan ako noon. Di ba? Yung panyo ko, dala-dala ko yung panyo ko, ipupunas ko sa lahat ng mga santo at ipupunas ko sa mukha ko. Di ba? Ganoon ang aking nakagisnang pananampalataya. I am sincere sa aking pananampalataya. Pero sabi ng Biblia, it is sincerely wrong. Dahil ang mga rebulto ay hindi Diyos. Sila ay ginilikha lamang ng tao. Di po ba? Tingnan nyo nga yung mga baha. Napanood nyo yung pagbaha sa Pilipinas? Lalo na yung sumabog yung pinatubo. Nakita nyo yung kasi sa Pampanga, gawaan niya ng mga malalaking mga rebulto. Malapit sa amin yan. Nung sumabog ang pinatubo, nakita nyo, sa ilog, naglalaki ang mga rebulto, inaanod ng tubig. May nagawa ba? Yung mga sinasamba ng nung sinasamba natin, may nagawa ba yung mga rebulto? Wala, di po ba? Even themselves, they cannot save them. But praise be to God, because we are serious in our faith, and God made a way for all of us na tayo ay dalhin sa tamang pananampalataya na kung saan we know who the God that we are worshiping. Diba? Ngayon, alam na natin na He is our Jehovah, He is our everything, He is an eternal God, He is an awesome God, He is the God who say, I am who I am. Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Kaya dahil we know our God that we are serving, alam natin kung sino yung sineserban natin na Panginoon, kaya ang kagalakan ay nasa ating mga puso. Di ba kanina ang gaganda ng mga inawit? Mula sa umpisa hanggang sa end ng ating praise and worship,
Talaga ang espiritu natin ay galak na galak sa pagsamba sa Diyos. Dahil alam natin that we are serving a victorious God, sumasamba tayo sa tunay na Diyos. Right? He is our Jehovah, our everything. So ngayon pong hapon, ang ating pong pag-aaralan is about the message, the title of my message is Leap for Joy. Di ba? Leap. Anong ibig sabihin ng leap? Tumalon sa galak. Di po ba? Tumalon sa galak, sa overflowing joy na galing sa ating Panginoon. Kasi kung wala tayong galak sa ating mga puso, we cannot sing praises unto the Lord. Hindi tayo makakasayaw, hindi tayo makakalundag, hindi tayo makakapagtaas ng kamay, hindi tayo makakaawit ng buong buo without the joy that comes from the Lord. Kaya po ang ating pong verse ngayong hapon ay matatagpuan natin dito po sa Psalm 28 verse 7. Nandyan po sa ating screen. Ang sabi po dyan, babasahin ko po ito sa NIV version. Ang sabi diyan, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song, I praise Him." Ito po ay galing po sa aklat ng Salmo na kung saan po, ito po ay binigkas ni Haring David. Sino ang may kilala kay Haring David? Itaas ang kamay. Sino ang may kilala kay Haring David? Amen. Si King David, we know King David, na si King David, siya po ay tagapag-alaga ng mga pastol. Before he became the king of Israel, si Haring David po ay nag-aalaga lamang ng mga pastol. Nag-aalaga ng mga tupa. He is shepherding the shepherd. Right? Pero ito palang si Haring David, meron palang extraordinary calling sa kanyang buhay. Nakita po natin kung paano ang mga pinagdaanan ni Haring David. Na kung saan makita natin while he was on his throne, nandun po siya sa kaharian ng Diyos na kung saan itong kanyang mga kaaway ay gusto siyang patayin. Right? Ikaw ay isang hari, tapos yung mga tao na nasa paligid mo, at alam na natin kung sino yung kanyang mahigpit na kaaway, si King Saul. So sa lahat ng kanyang pinagdaanan, sa lahat ng hirap, pagod, sakit ng ulo, sakit ng katawan na pinagdaanan ni Haring David, mula sa pag-aalaga ng mga tupa hanggang sa siya ay maging hari, napakarami pong pinagdaanan ni Haring David. Hindi na po natin kayang isulat sa ating mga kamay o alalahanin ang kanyang pinagdaanan. Pero ang alam natin, kasama ni Haring David ang Diyos sa lahat ng kanyang laban. He is His Jehovah Nisi. Na in times of battle, sa times ng kanyang pakikipaglaban, alam niya whom He called. He knows that His Jehovah Nisi is there to fight for him. To fight for his battle. Kaya po importante na kilala natin ang Diyos. Di po ba? Sabi ni Haring David, dito po sa ating text, "The Lord is my strength and my shield." So makita natin kung paano yung ownership, yung personal na relasyon ni Haring David sa kanyang Panginoon. Kaya ang sabi niya, "The Lord is my strength and my shield." Ang aking lakas at ang aking sanggalang. Sanggalang. Di po ba? Siya ang aking proteksyon. Kaya makita natin na si Haring David, he is very close to his master. He is very close to God. Meron siyang ownership sa kanyang Panginoon. Di po ba? Kaya tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, we should declare that we belongs to God. We belong to God. Every minute of our lives, in our journey, sa ating pong pamumuhay araw-araw, we should remember na ang kasama natin ay ang ating Panginoon. He is our shield. He is our strength. Right? Kung tayo
pagod na sa pagtatrabaho. Dahil minsan ang trabaho ng mga tao dito sa Amerika, madalas double job, triple job. Kaya yung panahon nila sa pagseserve sa Panginoon ay nawawala na ng time. Because they are very occupied ng kanilang pagtatrabaho. Di po ba? And that is the work of the enemy. Alam natin na iyan ay gawa ng kaaway. Kapag ang isang bagay na ginagawa mo para sa Panginoon ay biglang-bigla na lang na inalis sa'yo, pilit na inaagaw ng kaaway, alam natin that that is not from God. Sige, palakpakan natin ang Diyos. Alam natin that that is not from God. Why? Sabi ng John 10:10, the devil came in this world to kill, to steal, and to destroy. Right? Para tanggalin ang iyong oras sa pagsaserve sa Panginoon. Binibigyan ka ng kaaway ng mga kung ano-anong gawain para yung isip mo ma-occupied ng mga kung ano-anong kaisipan na nagiging hindrance upang hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Minsan nga sa pagsaserve natin sa Panginoon, our very own family members ang naghihinder. Ang ginagamit ng kaaway for us not to serve Him. Diba? Ang asawa, gustong-gustong mag-serve, gustong-gustong kumanta sa Panginoon. Yun namang asawa, ayaw kang papuntahin sa church. Pinipigilan kang pumunta sa church. Di po ba? Di po ba? Ano pa ang dahilan kung bakit hindi ka makapunta sa church? Sumunod, trabaho. Sabi, kasi kailangan kong magtrabaho para mabuhay ko ang aking pamilya. Kaya kailangan mag-double job ako. Kaya dati, day off ng Sunday, so ngayon, ang nangyayari, pati Sunday, nagtatrabaho. Di po ba? Ganun po, minsan ang ginagawa ng kaaway, upang hindi tayo magamit ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng kanyang dakilang pangalan. Ang sabi diyan, the Lord is my strength and my shield, my heart trusts in Him. Sabi ni David, my heart trusts in Him and He helped me. My heart leaped for joy and with my song, I praise Him. Kaya si Haring David, every time na merong mga challenges sa kanyang buhay, may pagsubok sa kanyang buhay, ang unang ginagawa ni Haring David ay umawit sa Panginoon. Kaya nga po nabuo ang Book of Psalm. Di ba? It is King David's expression of his feelings and giving thanks to Jehovah for answering all his prayers. That is his way of saying, thank you, Lord. I'm so grateful na ako ay malakas. Thank you, God, for fighting my battle. Thank you, Lord, for supplying all my needs. Thank you, Lord, that in times ng aking pakikipaglaban, my body is weak. You are my healer. You are my Jehovah Rapha. Right? That's why it is very important for all of us to understand who our God is. Ang Tagalog po niyan, ang sabi doon sa Psalm 28 verse 7, ang Panginoon ang aking kalakasan, ang aking kalasag, ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. I-exercise ninyo ito, ha? This is based on my experience. Kapag minsan ako kinakabahan, meron akong, the devil is trying to put fear, takot, nervous in my heart, I start singing and humming ang awit ng Panginoon. At malaking bagay po yan. Dahil yung awit na inaawit ninyo, yan po ay mga panalangin na nangyari po sa Biblia. Amen po ba? Kaya yung mga awit na inaawit natin sa Panginoon, ipag-pray ninyo na iyan ay magkaroon ng manifestation sa inyong mga buhay. Amen. So ano ba yung joy? What is joy? Sabi diyan, leap for joy. Sabi ng ating text, leap for joy. Lumundag sa galak ang mga mananampalataya ng Diyos. Ano ba yung joy? Ano ba yung difference ng joy and happiness? Pareho ba yan? Joy and happiness? Different, right? Ano ang diferensya? Yung happiness,
Ito po is a state of emotional well-being that a person experience, either in a narrow sense. When good things happen in a specific moment, it is also an evaluation of one's life accomplishment. So, ibig sabihin, yung happiness, ito ay base sa ating mga na-experience sa buhay. Di ba? Masaya ka kasi nanalo ka ng 5,000 nung nagpunta ka sa Las Vegas. Sino nagpupunta dito sa Las Vegas? Nung hindi pa kayo born again. Okay. Nung hindi pa kayo born again, ang happy, yung sa trabaho namin, ang sila sabi ng mga katrabaho ko, sabi na yung aking happy place ay Las Vegas. Di ba? Yung happy place daw nila, Las Vegas. Kasi nga pupunta sila sa Las Vegas, magsusugal, kung manalo, ang saya-saya nila. Di po ba? So ito yung happiness na after nanalo ka, in-enjoy mo yung pinanalunan mo, and then yung happiness mo, wala na. Naglaho na. Di po ba? Yon ang happiness. Based on your experience. It is an emotional well-being that a person experience sa kanyang buhay. Yeah. When something good happen, ang saya mo kasi na-promote ka sa trabaho. Na-promote ka sa trabaho. Nung na-promote ka sa trabaho, ang laki pala ng responsibilidad. Yung happiness mo, parang bumababa na. Yung level ng kagalakan mo. Kasi mas marami palang responsibility. That is happiness. And how about joy? Ano ba yung joy? Sabi po ng Biblia, Christian joy is a good feeling in the soul, produced by the Holy Spirit as He causes us to see the beauty of Christ in the world and in the world. So ang joy po is a good feeling in the soul. Ibig sabihin, ano ba ang soul natin? What is our soul? Our soul is our mind, body, and spirit. That is our soul. Right? So, ibig sabihin, kung ikaw ay masaya, lahat ng parte ng katawan mo, inside out, ay nagagalak sa pagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ka na pumunta sa gawain ng Panginoon because the joy of the Lord, alam mo that the joy of the Lord is your strength. Right? Na kapag ikaw ay nandun sa presensya ng Panginoon, ikaw ay lumalakas sa iyong pananampalataya. Kapag nandun ka sa presensya ng Panginoon, you can sing, you can dance, you can clap your hands, you can wave. Right? You can be joyful because the joy of the Lord is your strength. The Spirit of God is in you. Yan po yung tunay na kagalakan na nagmumula sa puso. Right? Kaya napaka-importante po na na ma-experience natin the joy of the Lord. Kasi kung walang joy of the Lord sa ating mga puso, wala tayong pinagkaiba doon sa mga tao na walang Panginoon sa kanilang buhay. Right? Kaya sabihin mo sa katabi mo, the joy of the Lord is your strength. Sabihin mo sa katabi mo. Tingnan mo siya sa mata, eye to eye. Amen. O, yan. The joy of the Lord is your strength. Di ba? Ang kagalakan na galing sa Panginoon ang nagsusustain sa iyo upang ikaw ay maging masaya every day. Hindi po tayo, we are not created to be lonely. We are not created by God to be sad every day. We are not created by God to be weak every day. We are not created by God to be lonely, to be unhappy. God created us to be joyful. That is the plan of God to all believers who accepted Jesus Christ as their Lord and personal Savior, that in times of trials, in times of problem, you can still jump, you can still dance, you can still sing for the glory of the Lord. Di po ba?
Kaya nga sabi nung ibang tao, hoy, bakit yang si Sister Lovely, every time na nakikita ko yan, ang saya-saya niya, parang walang problema. Every time na makita ko siya, nakangiti, laging masaya ang kanyang espiritu, because the joy of the Lord is her strength. Meron na ba kayong nakitang mga Kristiyano na pag nakita nyo, isang bako lang mukha? Sabi doon sa trabaho namin, born again ba yan? Bakit ganyan ang mukha niyan? Sabi nila, ganyan ba ang mga born again? Ang mga born again, masasayang tunay, ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos. May problema man, but they can still sing praise unto the Lord. Amen! Sige, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Kasi kapag may joy ka sa iyong puso, galak na galak ka. You are so excited always to come to the ministry of the Lord. You are so excited. Ito nga, natatawa ako every time doon po sa ating mga gawain, doon sa Zoom, doon sa Messenger. Pag-press mo ng pag Wednesday night, pag-click mo nung ating yung ating yung ating Messenger video chat. Sabay-sabay na naka-on. Di ba? Sabay-sabay na naglalabasan yung mga mukha. Ibig sabihin, they are excited. They are excited to be in that Bible study. They are excited to hear the Word of God. They are excited to be in the presence of God. Even in Monday group, in our women's Bible study, I'm so blessed and I'm so thankful to the Lord. Kasi yung mga kasama natin dito sa gawain ng Panginoon, once na iniring ko na yung telepono, nandyan na sila. They are so excited to hear the Word of God. Because the joy of the Lord, alam nila, the joy of the Lord is their strength. Right? How much more kung yung dalawang gawain na yan ng Panginoon, Monday and Wednesday, ay nandun ng presensya mo. The more na nag-o-overflow ang joy ng Panginoon sa iyong buhay. Di po ba? Kaya dapat po mga kapatid, we should make ourselves available sa ganitong mga gawain. Kasi ang Diyos natin, hindi magbebeg ang Panginoon sa atin. Di po ba? Dapat tayo ang lalapit sa presensya ng Panginoon to prove to Him that our God is our number one in our life. Si Lord dapat ang number one, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang tatay mo na kinokontra ang pagpunta mo sa church. Because our salvation is personal. Di po ba? Pag dumating ang time na tayo ay, nahaharap tayo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon kasi ayaw ng tatay ko, ayaw ng nanay ko na pumunta ako sa church. Dahil po ang salvation ay one by one. You cannot save your husband. You cannot save your children. You cannot save your mother. You can only save yourself. Kaya nga sabi ng Bible, kung ang pamilya mo ang nagiging dahilan upang hindi ka makatupad sa gawain ng Panginoon, iwanan mo sila. Di ba? Biblical yan? Di po ba biblical yan? Nasa Biblia yan. Kapag ang asawa mo ang dahilan upang hindi ka makapagsamba sa Panginoon, leave them. Iwanan mo sila. Kasi hindi naman sila ang makakapag-save sa'yo papunta sa langit. Di po ba? Iyan ang katuruan ng Biblia. Kaya naitataka rin naman ako sa iba na kapag may sakit ang asawa, may sakit din siya. Di po ba? Pag may ayaw pumunta ng asawa, ayaw rin niyang pumunta sa gawain ng Panginoon. Paano na lang yan? Kawawa naman sila. Di po ba? Paano kung dumating ang time na kunin na tayo at haharap tayo sa ating Panginoon? Kaya po ang kaligtasan ay one by one. Kaya I'm so blessed dito po sa ating mga kabataan dito. Nakita nyo itong our youth here? Nandito sila, hindi kasama ang kanilang mga magulang. Di po ba? Pero they choose to be here. Why? Kasi importante sa kanila ang makapunta sa gawain ng Panginoon at makasamba sa Diyos na buhay.
Di ba? Kaya importante po yan. It is a good feeling. The joy of the Lord is a good feeling. Na sabi nga dito, it is the joy that we cannot buy. Hindi mo pwedeng sabihin, Sister Gina, pabili nga ng kagalakan mo. Yung saya mo, Sister Gina, pwede bang bilhin ko yan? Pa-share naman. Parang i-share mo naman yung picture sa akin. I-share mo naman yung kagalakan mo sa puso mo. Di ba? Joy, you cannot buy joy. You cannot fake it. Hindi mo rin ito pwedeng ma-fake. Di po ba? Dahil ang tunay na masaya ay talagang nakikita sa buhay natin. Di po ba? Hindi pwedeng, nako, yung si Pastora, kailangan masaya ako, kailangan ngiti ako. You cannot fake it. Because joy comes from the heart. Di po ba? So, sabi dito, ito yung joy. It is a joy that we cannot contain. It is unspeakable. Ito yung joy na hindi mo kayang ilarawan, hindi mo kayang limiin. It is unspeakable, undescribable, immeasurable. It is infinite. Ang kagalakang ito na sinasabi po natin ngayong hapon, pinag-aaralan. Kaya kailangan bilang mga mananampalataya ng Diyos, kailangan lagi nating kasama ang kagalakan na galing sa ating Panginoon. Amen po ba? So, sumunod, the joy produced by the Spirit. Ito po yung kagalakan na produced by the Holy Spirit of God. Amen. Sabi dito, this movement of the soul are produced by the Holy Spirit. They are called the fruit of the Holy Spirit, which is, sige, sabihin natin. So, ilan? Ulitin natin. Okay. Okay, number 1. Lakas natin. Galatians 5:22 verse 23. Di po ba? Ito yung joy that produced by the Holy Spirit in us. Ibig sabihin, if there is no Holy Spirit living in you, you cannot experience the joy that we are talking about. Right? Kaya kailangan, alam natin the fruit of the Holy Spirit, which is Galatians 5:22-23. Pag na-memorize natin yan, yung siyam na yan sa ating puso, at na-practice natin yan personally in our life, sasabihin mo talaga na ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi, ano na yan, ha? Sabi dyan, love, nandyan ang pagmamahal, ang joy, ang kapayapaan, ang patience, ang kindness, ang goodness, ang faithfulness, gentleness, and self-control. Kompleto. Di po ba? Kapag ikaw ay may kagalakan na galing sa Panginoon, ang lahat po ng yan ay ma-experience natin sa ating mga buhay. Right? Kaya nga napaka-importante na alam natin ang salita ng Panginoon. And then sumunod, joy. Yung joy po is a sight of Jesus in the world and the world. Ang sabi dito, the Spirit gave us eyes to see the beauty of Jesus that call joy up out of our hearts. Right? Sabi niya diyan, the sight of Jesus in the world and the world, the Spirit give us eyes to see. Ang Espiritu ng joy, ang Espiritu ng Diyos, ng banal na Espiritu, keep us see. Para makita natin ang kagandahan ni Jesus dito sa mundong ito through His Word. Remember, ang nire-represent ni Jesus Christ is our Jehovah, the eternal God. Right? Si Jesus sa ating kasalukuyan ngayon, ang representative ni Jehovah. Jehovah Almighty, our Almighty God. Kaya kapag tayo ay mga na-born again na, the Spirit of Jehovah is in us through our Lord
Jesus Christ. Kaya ang sabi doon sa Philippians chapter 3 verse 1, sabi diyan, "Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same thing to you again. It is a safeguard for you." Sabi po ng Philippians, sabi ni Apostle Paul, walang problema sa akin kung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo to rejoice. Alam natin yung istorya ni Paul, ya? How many of you, yung alam yung istorya ni Apostle Paul, nung nandoon sila sa prison, sila si Paul at si Silas. Na-remember nyo yan? Doon sa Book of Acts, I think chapter 16, nung si Paul at si Silas ay nandoon sa prison. Na-prison sila dahil nagpalaya sila ng masamang espiritu doon sa isang witchcraft na sinasabi na parang tinutuya sila, di ba? And because of that, they are being arrested and they put them to jail. So, nung nandoon sa jail, si Paul at si Silas, sabi nila, nandito tayo. Nagpalayas lamang tayo ng demonyo. Tapos napunta pa tayo dito sa jail. Di ba? So, ang ginawa nila, they started singing. Ikaw ba? Kung nandoon ka sa jail, maiisip mo pa kaya na kumanta at umawit sa Panginoon? Kung wala kang espiritu ng Diyos? Di ba? Kasi nakita ko dito sa trabaho namin, yung mga nandito sa jail, pagdating nila, it's either mga wild yung mga selda nila binubugbog, sineshake yung mga doorknob, naghihiyaw, nagsuswear. Dahil po yan ay karaniwan ng senaryo sa jail. Sino dito napunta na ng jail? Meron na ba kayong nabisita doon sa loob ng jail? Iyan po ay common scenario sa loob ng jail. Common scenario yan. Pagbagong dating, kapag ka matino, alimbawa, ang kaso ay nakapatay. So, dadalhin doon sa holding unit, doon sa maximum security. Ang ginagawa nila doon, yung mga ibang mga security guard, kasi nababasa sa dyaryo, nabarinig sa radyo kung anong mga kaso. So, sila muna, bibinyagan nila yan. Alam nyo na kung anong mangyayari pagka nakita, lalo na yung mga sexual assault, na mga issue, ganyan yan. Hindi sila mapapayapa doon sa loob ng jail dahil yung mga taong, mga security mismo ang nagbibigay sa kanila ng disiplina. Di po ba? Tapos doon naman sa trabaho ko, doon sa mental health, makita mo pagdating pa lang nila yung mga may mental illness, nandiyan na, yell ng yell, sigaw ng sigaw, kung ano-anong mga sinisigaw. Pangkaraniwan po yung senaryo. Kaya si Paul, saludo tayo kay Paul. Kasi nung panahon na nandun sila sa loob ng jail, sila ni Paul at ni Silas, ang unang ginawa nila ay umawit sa Panginoon. So nung umawit sila sa Panginoon, when they started singing, when they started praising the Lord, anong nangyari? Anong nangyari? Ang nangyari, nagkaroon ng malakas na earthquake. Nagkaroon ng malakas na lindol. So, nung magkaroon ng malakas na lindol, yung mga chain na nakalagay sa kanilang mga paa at yung mga ibang jailer ang nangyari, nakalas ang mga chain nila. Di ba? Kaya yung security guard na nagbabantay sa kanila, nung makita niya na nakabukas ang pintuan ng prison, anong ginawa niya? Di ba sabi, kinuha niya yung sword niya at sasaksakin niya ang sarili niya. Kasi responsibility niya yun. Nakalaya yung mga preso. Kaya ang sabi ni Paul, "Oops, stop! Huwag mong gawin yan kasi nandito pa kaming lahat." So, anong nangyari? Nung sinabi niya na nandito kaming lahat sa loob, anong sabi nung jailer? Ano daw ang dapat niyang gawin upang siya ay maligtas? So, because of that situation, yung jailer, yung guard, yung prison guard, sila ay sumamba sa Panginoon, na-convert siya, at maging yung kanyang buong sambayanan, sabi ng Biblia. So, that is a reason kung bakit napunta si Paul at si Silas sa loob ng prison. Gumawa sila ng mabuti. Kasi nga, nagpalaya sila ng demonyo,
Pero iyon ang naging dahilan upang mapunta sila sa loob ng prison. At sa loob ng prison, meron palang isang lalaki na masasave at ang kanyang buong sambayanan. At yon ay ang prison guard. So makita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya even though you are in a difficult situation in your life, continue praising the Lord. Do not stop. Huwag kayong mag-stop sa pagpupuri sa Panginoon because there is a reason why you are in that situation. May dahilan kung bakit tayo nandito sa ganitong sitwasyon dahil merong gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. Katulad po ng nangyari sa jailer. Nang sila ay umawit sa Panginoon, nang i-declare nila na Jehovah, nang i-declare nila that their God is Jehovah Nisi, their banner, when they lift up the banner of Jehovah, anong nangyari? Nagkaroon ng biglang-bigla na lang na nagkaroon ng malakas na lindol. At yun din ang naging dahilan upang sila ay ma-release sa prison. Di po ba? So palakpakan natin ang Diyos na buhay. So mga kapatid, Jehovah is our representative to the world through the word of Jesus Christ in our heart. We need to live for joy every day para makita ng buong mundo na ating ginagalawan na si Jesus ang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. So in times of trouble, lift up the banner of Jesus Christ, for He is our Jehovah Nisi, the God that will fight for our battle. Di po ba? Kaya napaka-importante po na alam natin who our God is. Kung sino ba, kung ano ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi lamang dekorasyon sa ministeryong ito. Kasi yung iba, ang akala nila, dekorasyon lang ang ating Panginoon sa church. Hindi kamukha ng ibang church, talagang dekorasyon. Di ba? Kasi nga, yung mga ribulto, di ba? Pagpasok mo sa church, meron silang kanya-kanyang lugar. May mga bulaklak, may mga kandila pa. Di po ba? It's a decoration. But in the ministry of God, sa tunay na ministeryo ng Diyos, ang Diyos ay hindi isang dekorasyon. Right? Because Jesus is in our heart, ng bawat mananampalataya ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos, ang Diyos ay nasa ating puso. No matter what, anuman ang mangyari, sumuog man tayo sa mga pagsubok, malunod man, di ba sabi nung awit? Sabi niya, pagkasama mo ang Diyos, di ka malulunod. Di ako malulunod dahil pagkat kasama kong Diyos. O, di ba? See? Kapag kakasama natin ang Diyos, hindi tayo malulunod. Kahit na nandun tayo sa kalagitnaan ng dagat, hindi tayo malulunod kasi kasama natin ang Diyos because He is our protector. He is our shield. In Psalm 118, verse 24, ang sabi diyan, the Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. Lagi tayong maging masaya sa presensya ng Panginoon. In James chapter 1, verse 2 to 4, ang sabi diyan, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Diba, ang sabi ni Santiago sa kanyang aklat, kapag ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok ng buhay, sa mga problema, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa anak, meron kang problema sa mga magulang, sa biyanan, sa mga in-laws, name it. May financial problem ka, may sakit ka, wala kang trabaho. Ang sabi ng Biblia, consider it pure joy. I-consider mo yan na pure, na kagalakan. Kasi nga, ang plano ng Diyos ay ikaw bilang anak niya, ma-experience mo yan so that you will grow in your faith. Maging matured ka sa iyong pananampalataya.
Di ba? Kasi kapag ka ikaw ay positibo sa mga nangyayari sa buhay mo, na alam mo na kasama mo ang Diyos, ang sabi diyan, ikaw ay bibigyan ng Panginoon ng katagumpayanan. Di ba? Kasi ang pangako ng Panginoon sa atin ay triumph. Ang pangako ng Lord is victory. Ang pangako ng Panginoon ay success in life. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay maging masagana sa ating buhay. Pero we need to process. We need to be processed. Sino dito? Meron akong narinig noon, doon sa aming cell group. May nag-testify siya. Sabi niya, nung bata siya, masakit ang loob niya sa kanyang mga magulang. Masama ang loob niya sa kanyang mga magulang. Kasi 10 years old pa lang siya, siya na ang parang tumayong ina at ama sa kanilang tahanan. Siya ang nangangalaga sa kanyang mga kapatid. Kasi yung magulang niya wala. So, because of that, yung kanyang, nagkaroon siya ng hinanakit sa kanyang mga magulang. Dahil sa nangyaring sitwasyon sa kanyang buhay. Pero when she became born again, she na-realize niya na she need to let go, she need to forgive them, upang ang kagalakan na galing sa Panginoon ay pumalit doon sa hatred, doon sa sama ng loob, na naalagay sa kanyang puso dahil sa ginawa ng kanyang mga magulang. Di po ba? Purihin ang Panginoon dahil God hear her prayers at siya ay dinirect ng Panginoon sa tamang gawain upang siya ay magamit ng Panginoon to the best that she can. Di po ba? So yung mga trials na yan, na ipinaranas sa atin ng Panginoon, it caused us to be matured in our faith. It caused us to grow in our faith. Dahil kung walang mga trials, walang mga pagsubok sa buhay, paano natin ma-experience ang tunay na joy sa ating buhay? How can we experience the true joy that comes from the Lord? We need to experience it, right? Experience is the best teacher. Di po ba? Meron po akong ito, i-share ko sa inyo kasi yung kapatid ko sa Pilipinas, meron siyang i-share sa akin na sabi ko kay Kuya Ber, alam mo, naawa naman ako dito sa batang ito. Kasi ang istorya niyan, meron siyang asawa, ngayon yung asawa niya, nagkaroon ng ibang relasyon sa ibang babae, nagkaroon ng anak, hindi niya alam na meron palang anak yung asawa niya. So dumating sa time, pero meron din silang anak ng asawa niya. Nung asawa niya, meron silang anak na babae. Ngayon, itong lalaki, dahil nasa Middle East ng many years, bata pa yung anak niya, nag-a-abroad na sila. Nag-a-abroad na siya. So, ang nangyari, itong asawa niya, nagkaroon pala ng relasyon sa ibang babae. Christian sila. Pareho silang mga born again. So, nagkaroon ng anak. Tapos, hindi alam nung asawa, isang araw, nagulat yung asawa niya. Dumating yung kapatid ng lalaki, doon sa bahay nila, dala-dalawa yung girlfriend at yung anak. Ipinakilala sa kanya na ito ay anak ng asawa niya. How do you feel? Anong mapipil nyo? Bigla na lang may pupunta sa bahay mo, i-introduce sa'yo na ito ay anak ng asawa mo sa ibang babae. How do you feel? Anong mapipil mo? Di ba ang sakit-sakit niyan? Ang sakit sa puso. So ngayon, ang nangyari, umistay daw sa kanila ng 3 araw. So yung bata, siyempre may anak din sila, kasi malaki na yung anak nila, yung tunay na anak nilang mag-asawa. So, ang sabi niya, pinapakiramdaman daw niya yung anak niya, kung anong sasabihin ng anak niyang babae. Pero natuwa siya dun sa anak niya. Dahil itong anak niya, siguro sabik sa kapatid, dahil walang kapatid. So, ibinili ng mga damit yung batang babae, kasi mga 3 years old yung bata. Ibinili raw ng mga gamit, ng mga laruan. So, umalis na. So, ngayon, itong lalaki, bumalik na naman ng Middle East. So, naiwan na naman sila. Ngayon, meron siyang mensahe sa akin, isinare na naman niya sa akin kaninang umaga ko lang nakita.
Sabi niya, yung bata, nandun sa church, yung batang 3 years old, nagpe-praise the Lord yung bata, na nasa church service. Tapos sabi niya, ito yung anak nung asawa nung babae, ito yung anak niya. Sabi niya, alam mo ba ang ginawa? Yung nanay nag-abroad. Ang ginawa, yung bata iniwanan doon sa pastora, doon sa church. Yung church na inaatenan niya, iniwanan niya yung bata doon sa pastora para mag-alaga. Sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa babae, sabi ko sa kanya, sabihin nila doon sa, kasi gusto raw iwanan doon sa tunay na, doon sa asawa, pero ayaw ng bata. Sabi ko, kawawa yung bata, kasi lalaki siya na mapipil niya na he is being abandoned by the parents. Right? Kaya ang sabi ko, ang sabihin mo, kuhanin nung asawa, yun nung asawa nung lalaki, yung bata at palakihin sa kanilang pamilya. Total, tanggap naman nung anak niya na meron siyang kapatid na bata. Di po ba? So dito, itong mga ganitong sitwasyon sa buhay natin, na na-experience natin sa ating mga buhay, ito po is not just an ordinary experience. Kasi ito'y reality ng buhay na nangyayari. It could be to you, to me, sa mga kasama natin dito. We have our own story to tell. Di po ba? So ngayon, yung mga problemang yan, mga sitwasyon na yan, ay inaalaw ng Lord na mangyari, especially to us, upang tayo ay lalong maging kumapit sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya nga sabi niya, consider it pure joy. If you are experiencing trials and tribulation in life, because God allows it for you to grow in your faith. Di po ba? Kaya kung meron tayong mga ganyang wala na sana sa buhay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, wala na ba yung mga sisihan pa? Di ba? Kasi kung nandyan na, nangyari na, wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin at tayo ay maging close sa Panginoon. Lalo tayong maglumapit sa Panginoon. Lalo tayong magsumiksik sa presensya ng Panginoon dahil wala na tayong magagawa. Right? Kasi if you are fighting, you are not fighting a good fight of faith, ikaw lang ang masasaktan. Right? Kaya nga sabi ng Bible, fight a good fight of faith. Otherwise, kayo lang ang tama. Bawat suntok mo, tama sa'yo, tama sa'yo. Kaya ikaw ang nanglulupaypay. Di ba? Sa ganyang sitwasyon, siyempre, pinapahid mo, sinisisi mo yung asawa mo, galit ka, kasi galit natural yan. It's natural. Pero, ang tama niyan, lagi, puro sa'yo. Di ba? Sinasaktan mo sarili mo kasi ikaw ang galit na galit. Yung taong kinagagalitan mo, ang saya-saya niya. Tawa siya ng tawa. Pinagtatawanan ka kasi ikaw, fight ka ng fight. Yung fight mo naman, tumatama lang sa hangin. Talbog, talbog, talbog sa hangin. Di po ba? Might as well entrust everything to the Lord. Kasi nga, di ba sabi ng Lord, consider it joy. Consider it pure joy kung meron kang pagsubok sa iyong buhay. Di po ba? So dito, sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 12, sabi diyan, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophet who were before you. So ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Kung nakaka-experience ka ng mga persecution, hindi ka nag-iisa kasi yung mga prophets noong araw, yung mga ninuno natin, bago si Abraham naging Abraham, marami siyang pinagdaanan sa buhay. Bago siya tinawag na, He is the Father of all nation. Marami siyang pinagdaanan. Si Daniel, si Joseph, si Paul, even our very own Lord and Savior Jesus Christ, ang dami nilang pinagdaanan bago siya naging Hesus Kristo. Bago siya naging tagapagligtas ng buong sanglibutan. Di ba? Alam natin istorya ni Jesus Christ. Binayubay. Di ba? Kinuronahan ng koronang tinik. Hindi lang yun, isiniksik pa ang masaganang dugo lumabas sa kanyang ulo.
nag-flow sa kanyang katawang pisikal. Di po ba? Sinibat siya sa tagiliran, lumabas ang umaagos na dugo sa kanyang tagiliran. Di po ba? Bago siya naging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Kaya mag-rejoice tayo. Sabi ni Apostle Paul, kaya nga sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord. Rejoice. Paulit-ulit na sinasabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord. Always rejoice. Tayo minsan, hindi lang napansin ng pastor, sumama na ang loob sa pastor, hindi na nagpunta sa church. Di ba? Hindi lang nangitian ni pastor. Si pastor na naman, may paborito naman yan eh. Si Pastor Jess, meron niyang favoritism kasi hindi ako kinamayan kanina. Di ba? Di ba ganyan ang mga Kristiyano minsan? Kaya nga, mga kapatid, bilang mga Kristiyano at punong-puno ng kagalakan na nagmumula sa Panginoon, kailangan happy-happy lang tayo. Kailangan lagi lamang tayong masaya na every time na pupunta tayo sa church, the joy of the Lord is our strength. Amen? So ito po yung ating last verse, Philippians chapter 4, verse 4. Sabi diyan, rejoice in the Lord. I will say it again. Rejoice. Kaya nga sabi nung isang Bible scholar, nung binabasa ko yung libro niya, sabi niya si Apostle Paul, makulit ano? Makulit daw si Apostle Paul kasi paulit-ulit na sinasabi, rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice always. Kahit na nasa prison siya, rejoice pa rin. Kaya sabi nila, ang kulit naman ni Apostle Paul. Sabi niya. Kaya nga sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. At kung ipagpapatuloy natin sa verse 5 up to 9, ang sabi diyan, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. And whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Praise the Lord. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Did you learn something? Amen. Sige, kung tayo ay may natutunan ngayong hapon, tumayo po tayo. Tumayo tayo. At ipakita natin sa Diyos na tayo bilang tunay na mga mananampalataya ng Diyos. Bilang mananampalataya ng Diyos, tayo ay tinawag ng Panginoon upang ma-experience natin ang mga bagay na hindi pa natin na-experience. Mga bagay na only God knows. Yung mga sitwasyon ng ating buhay, only God knows. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ikaw ay masaya. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung meron bang kagalakan sa iyong puso. Di po ba? Kaya kung tayo, mga tinawag ng Panginoon, bilang mga anak niya, so sigurado tayo, we are all sure na we have the joy of the Lord. Di po ba? Sige, itaas niyo ang inyong mga kamay, mga kapatid. Sabihin natin, i-declare natin sa ating Panginoon, Lord, you are my Jehovah Nisi. You are my banner and you will fight for my battle. Right? You are my banner and you will fight for my battle. Lord, you are my Jehovah Jireh.
You are my provider. You are Jehovah Rapha, my healer. You are Jehovah Shalom, my peace. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa oras na ito, sa iyo ko lamang ibibigay ang tunay na pagtitiwala ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa oras na ito, pinapagaling mo na ako sa lahat ng mga sakit at karamdaman na aking nararanasan sa aking buhay. Thank you, Lord, for healing my body. For healing my whole being. Thank you, God, for you are my Jehovah Jireh, my provider. You meet all my needs. Thank you, Lord. Maraming salamat because you are my everything. Salamat, Panginoon, na ako ay nakalapit sa iyong presensya sa oras na ito. Thank you, God. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin.